O ngayon, may magandang balita. Siyempre, may lumaban na. Nabalitaan niyo na ba ang mga balita? Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala na pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So ang topic natin ngayon for today's video, Yorme, may buwelta kay Mayora at kay Spam B. Yan guys. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ang sabi ni Yorme, huwag niyong tulonggasin ang Manileño. Pero bago yan guys, syempre shout out muna sa mga Iskonians na patuloy na sumusuporta sa ating channel. Ang dalangin ko po ay nasa mabuti kayong kalagayan, at sa mga Iskonians, mabuhay po kayong lahat, at syempre love love love. So yun na nga guys, bumwelta na nga itong si Yorme dahil nung nakaraang araw puro banat, di ba? Itong si Mayora, puro reklamo. Keso iniwanan siya ng malaking utang. Diba? Keso palpak yung pabahay niya. So, nagsanib puwersa pa sila ng mga kasamahan ng Crocs. Diba? Kung ano-ano ang binabato kay Yorme. At ito namang si Spambi, ang sinasabi naman niya, diba? Pinagbebenta mo. Yung mga ari-arian ng Maynila. At baon na rin sa utang ang Maynila. At sabi ni Yorme dito guys, kayong dalawa, nangangako kayo ha. Tignan natin, di ba? So narito guys, panoorin mo muna natin bago natin ituloy ang ating reaksyon. So narito na si Boss Y. Pasok Boss Y. O ngayon, may magandang balita. Siyempre, may lumaban na. Nabalitaan niyo na ba ang mga balita? Sa pagitan ng inyong mga gripo, ang sabi nung nakaupo, gagawin na raw 1,000. Tiki. Sabi naman nung isa tumatakbo, sabi naman gagawin na raw 2,000. Tiki. Akala kaya nila, ang pinag-uusapan dito yung halaga? No, it's the act itself. Pataasin mo yan, okay. Pero hindi kami after dyan. After kami, yung act, yung policy, yung programa na kami pinagmalasakitan. Biri mo, sasabi sila, kaya tayo walang gamot sa health center, kaya tayo walang gamot sa ospital, dahil wala tayong pera. Aba, kalahin mo ngayon Oktubre, nagkapera tayo. Tiki. Oh, tignan nyo. Oh, sabi, gagawin na raw 1,000 sa Enero. At 3 months. Enero, Pebrero, Marso, 3,000. O, ano susunod? Bigayan, Abril. Tama ba? Pagtapos ng Abril, ano susunod na buwan? Eleksyon. Mayo. Ano meron sa Mayo? Eleksyon. Tiki. Akala yata ito mga tutulongges tayo. Oh, hindi, totoo lang. Masyadong maliit ang pagtingin sa atin ng mga to. Di ba? Oh, alam niyo naman ano meron sa Mayo, di ba? Alam niyo. Di ba? Ako, panatag na ako. Bakit? Kasi alam niyo ang dahilan. At saka nanay tatay ko, lolo't lola ko, pagtatanda na kayo, alam niyo na ang tama't mali. Basta ako, I trust. Gusto pala nilang gawing 1,000. Sana nung pag-upo pa lang nila, ginawa na nilang 1,000. So
So yun guys, napanood nyo, di ba? So ano masasabi nyo guys? Di ba? Nangangako sila ng allowance, di ba? Maganda naman yung intention, di ba? Kasi pangako yan. Pero yung timing, tama nga naman si Yorme, di ba? Kung wala kang intention lang, di ba? O dahil may nakalaban ka lang, ay sabi niya kay Mayora, di ba? Tsaka ka lang kumilos. Kung kailan matatapos na ang kanyang termino, di ba? Ang pangako niya guys, sana kung ngayon na para pamasko ng mga senior, di ba? Pero sa January daw matatanggap. Di ba? Pinaliwanag naman ni Isko. So kung January yan, February, March, tatlong buwan makukuha na nila. April, May, election na. So nakikita mo kagad, di ba? Yung intention. Dahil lang malapit na yung election at tumakbo si Yorme, tsaka siya kumilos, di ba? At naglabas ng mga ganitong mga kautusan na kung saan ay dapat, sabi nga ni Yorme, di ba? Dapat pagkaupo mo pa lang, ginawa mo na yan. Di ba? Kung talagang mahal mo yung mga senior, dapat ginawa mo na yan pag umupo pa lang. 3 taon na halos, matatapos na, 6 months na lang. Bababa na siya sa pwesto, papalit na itong si Yorme. Di ba? So, doon makikita mo talaga na talagang parang binibingwit lang, di ba? Yung tao para sa iboto. At ito naman si Spamby, di ba? 2,000 naman, dinoble yung 1,000 ni Mayora. So, sabi niya gagawin daw niya 2,000 yung allowance ng senior, di ba? So, timing din. Kasi tumatakbo ka lang, di ba? Unang takbo niya sa pagka-mayor, kaya binubulag din niya yung senior. Di ba? Sabi nga niya, huwag niyo kaming tolonggasin. Kasi hindi naman yun sa pera. Di ba? Tama nga naman, parang pinapalabas nila na sa pera lang ang kailangan ng mga senior. Kaya nga nagalit si Yorme guys, di ba? Mahirap ka na nga, sabi niya, maliit pa ang tingin sa'yo. Kasi yan ang ayaw ni Yorme sa totoo lang. Kaya nga kung napansin nyo guys, lahat ng project ni Yorme, mga world class, di ba? Paulit-ulit man tayo dito, kailangan natin itong sabihin. Ayaw ni Yorme na mahirap ka na nga, at alam naman natin guys, pag sinabi mong project ng gobyerno, ay talaga namang tinitipid, substandard, di ba? Maging pabahay man yan, maging hospital, o ano pa mong mga pinapagawa ng gobyerno. Hindi ko sinasabi yung panahon lang ni BBM. Halos ang mga nagdaang administrasyon. Tama po ba? Di ba? Pag pumunta ka sa hospital, sira-sira. Ang haba ng pila. Tapos, hirap na hirap yung taong bayan. Di ba? Pagdating naman sa mga eskwelahan, ganun din. Kulang sa pagdating sa eskwelahan naman, kulang sa classroom. Diba? Pasensya na kayo guys sa mga alaga ko ha. Kulang sa classroom. Kaya pinagawa niya puro world class. Ayaw niyang tipirin yung may hirap dahil galing nga siya dyan. Naiintindihan niya yung sitwasyon nating mga ordinaryong tao. Dahil galing nga siya dyan. Ang malasakit niya nandun. Hindi lang ito pinag-uusapan na 1,000 senior allowance, 2,000 senior allowance, hindi. Yung buong pagkatao ng Manlenyo ang sinasabi dito ni Yorme. So tama nga naman, di ba? Parang sobrang napakaliit ng tingin nila sa mga mahihirap. Dinadaan lang sa pera-pera. Di ba? Tataasan lang ng konti yan. Ipangangalandaan na nila. Samantalang si Yorme guys, di ba? Legacy. Diba? Legacy ang iniwan niya, hindi lang sa mga senior. Kabuuan ng Maynila. Na which is hindi natin nakita. Na akala natin, diba? Nung in-endorse ni Yorme, nung pinagkatiwala ni Yorme, ang Maynila kay Mayora sa kanyang partido, ay tuloy-tuloy. So nagkamali si Yorme doon. Nagkamali din tayo dahil sinunod natin si Yorme. Kaya nga halos panalo lahat ang Asenso Manileño noong 2022. So nakita nyo po yung intention nila. Di ba?
totoo yung kay Yorme. Kung talagang gusto mong tumulong, kung may talagang malasakit ka, yung unang araw pa lang na pag-upo mo, kailangan nakikita mo na yung kailangan mong gawin. Di ba? Yung puro dun sa mga mahihirap na basic needs na kailangan natin. Ano yan? Mga eskwelahan, education, di ba? Yung health, yan, yung mga allowance, trabaho, housing, yan ang pinagmamalaki ni Yorme na nagawa niya, guys. 5 basic needs na sobrang importante at yan lang ang kailangan ng tao. Pero dito, di ba, pinapakita dahil panahon na ng election at malapit na yung election, puro na lang sila pangako. Di ba? Samantalang si Yorme, lahat ng pinangako niya noon, lahat nagawa niya. Kaya hindi makalimutan si Yorme, guys, di ba? Kahit na 3 taon siyang nawala at iniwan niya nga itong si Yorme, pero siya pa rin ang hinahanap-hanap natin dahil sa kanyang ginawang serbisyo, di ba? Bilis kilos na talaga naman lahat ng programa at mga projects ay may malasakit at may pagmamahal sa Manileño. Right, guys? So, ano sa tingin nyo, guys? Dito sa binulgar ni Yorme na nakikita naman ano ba? na nakikita naman natin yan sa mga sa social media, di ba? Yung kanilang mga pinapangako. So, alam nyo na, guys, kung ano intention nila, di ba? Kaya tuloy-tuloy lang po tayo, guys. Like, share, and subscribe po para mas lalong kumalat ang video at mas maraming bumoto. Yan po ang suporta natin kay Yorme. Ay yung malaman, di ba? Yung simpatsya nyo at suporta nyo kay Yorme. So, comment down below lang po kayo para mabasa natin yan at pupusuan natin at mabasa ng ilang manonood sa atin. So, hanggang dito lamang po, guys. Abangan nyo ang susunod kong vlog at pagpalain tayo ng buong may kapal. Sa Manila, God first.